So mga guys, nandito tayo ngayon sa ating garden. Tayo'y magdidilig dahil dapit hapon na. So ganitong oras talaga ako nagdidilig guys kasi 5:30, tamang-tama na yon. Minsan kasi pag winter, ang alas 5 ay madilim na. So ngayon 5:30 na pero may araw pa. Magsa-sunset pa lang. Parang ano to late yung ano nila ngayon, masyadong mahaba yung ano umaga. So okay lang yan, no? Tuloy lang natin yung ating ginagawa. So ganito talaga ako magdilig guys. Masasabi nyo siguro na abuso, isang beses lang naman tayo magdidilig ng halaman guys sa buong maghapon. Sa hapon lang ako kasi sa umaga wala talaga akong panahon magdilig. Pagdilat ng mata ko, tuka agad yan kay Lola. Kaya sa hapon, medyo maluwag, kaya doon lang tayo nakakapag-garden. Sa umaga, pagdilat ng mata, mag-aasikaso kay Lola, tapos pagkakainin, magluluto, pagkakainin, ganun. Tapos, pagkatapos naming mag-almusal, magbanding-banding kami ni Lola saglit. Ganyan lang naman kaming dalawa. So, tapos nating banding-bandingin si Lola kasi para hindi din siya magsiself-pity kasi pag hindi mo yan papansinin, Zay, nagsiself-pity yan. Kaya, kumbaga, pagkatapos nating bigyan si Lola ng quality time, ika nga, kumbaga, ratsada naman tayo sa ating pagluluto ng pananghalian. At pagka yan ay napagod na, tayo'y aariba na sa kusina. Pagkatapos natin ng kusina, tamang-tama lang yan, natanghali na, pakakainin na naman natin siya, no? So, ayun yung nagiging routine natin sa araw-araw. Kaya guys, tingnan nyo naman ito. Nagtira ako ng 6 na papaya para in case na may mamatay, meron tayong pamalit. So, guys, buhay na ang ating patatas. So, patatas po yan. Sa 2, 3. Tatlo yan. Ililipat natin yan guys pagka okay na. Tsaka itong mga sibuyas na ito, ililipat natin yan doon sa ating plot para mas maganda. Kasalukuyan pa natin inaayos yung ating paglilipatan. Kaya dyan muna sila. Relax muna sila dyan. So, ito na yung update ng ating alugbatihan. So, ayan ang ating alugbatihan, no? Ganda na. Maganda na ang ating mga kaalugbatihan. Makaka-harvest na tayo na ilang araw na lang. So, ayan naman ang ating yan. Yes, kamuti tops po yan. Ayan ang ating kamuti tops o sweet potato. Sa amin sa Bisaya is ganas o gay. So, ayan o. May natutunan na naman kayo. So, sa salita ni Lola ito, hanchi. Ang talbos ng kamuti is hanchi hiwa. Diba? May natutunan na naman kayo. Ay, ganyan talaga pag saan-saan tayo nakakarating. Marami tayong mga salita na hindi natin lubos maisip no na ganun pala yun. So, napakalawak ng bakanting lote dyan, no? Yung bakanting lote guys ay ito yung may-ari niyan na bahay, yung kulay green. Yan sa kanila yung bakanting lote na yan, napakalawak. Hindi pa ewan ko kung tataniman nila yan dyan ng palay, hindi ko alam. So napakadaming ano guys, spinach, yung pampalakas ni Papay. Kudyapa yan tawag sa amin sa Bisaya, kudyapa. Ewan ko anong Tagalog niyan, hindi ko alam. Basta yun na yun. Ay, dami na naman akong kuda dito. So ganyan lang talaga, no? Pag nasa abroad ka, kasi wala ka namang kausap, so kausapin mo yung sarili mo. Pagka nasa abroad ka, best friend mo talaga yung sarili mo, Jai. Asahan mo yan. So ganito ako magpapatubig para
mabuhay talaga sila. Kasi gusto ko yung mabuhay yung mga papaya na yan dyan. Sinasadya ko yan guys na ihilira yung mga papaya dyan. Bahala na yan magsiksikan sila, magbunga sila o hindi. Basta sinasadya ko yan na ilagay sila dyan kasi pangharang yan sa hangin. Pagdating ng winter, hindi masyadong maanuhan yung hangin dito. Medyo nahaharangan siya ng kunti. Kasi hindi man yan, yung papaya na yan guys, hindi yan yung papaya na kanturatoy katutulin sa katataas. Liliit lang yan, parang ganyan lang yan siya oh. Liliit, kaya medyo mahaharangan ng hangin yung ano natin dito, mga tanim. Kasi pag sobrang lakas ng hangin guys, tapos sobrang lamig, namamatay yung mga ano. Hindi naman siya namamatay sa ilalim. Ayun nga lang, wala tayong makukuhang dahon sa mga gulay natin kasi nasusunog siya sa sobrang lamig. Kaya kailangan nating harang-harangan para kahit papaano meron tayong maha-harvest. So, patay na lahat ng ano natin, no? Isang araw lang siya namulaklak, kaya na siya. So, hindi pala talaga siya maganda, guys. Nadiligan mo ng diligan. Kasi pag diniligan mo ng diligan yan, ito naman ang aking, ito'y dinidiligan ko lang to siya. Nahayaan ko lang yan siya dyan na kumapit-kapit. Kasi pag nangangati ako, guys, ito lang yung ginagamit ko. Yung aloe vera. So, buhay, no? Grabe tayo magpaulan ng tubig, no? Dilig-dilig din pag may time. Sana all. Mabuti pa yung mga halaman na didiligan. May ganun, day. Bitter lang, day. Kahit hindi tayo nadidiligan, okay lang, basta busog. Mahalaga, malusog. Oh, diba? Mahalaga, malusog, walang sakit, So, ayan lang. Sana, buhay na yan yung ating mga gabi na yan. Survive na yan sila. So, ganun lang. Alam mo, gustong-gusto ko talaga dito magtambay sa likod kasi napaka-peaceful niya. Napaka-peaceful talaga. Wala kasing tao So, ito lang tayo. Gagaganyan lang tayo dito. So, ayan yung mga kuhol natin, no? Sipag at tiyaga para may nilaga. Diba? Lagay ko lang yan dyan yung aking mga gabi kasi itatanim ko pa yan bukas. Hindi kasi ako ano ngayon dahil sobrang init kanina. Walang hangin. Mabuti nga ngayong hapon. Medyo mahangin na siya. Kanina talagang naku po. Kainit. Dito ko paboritong tambayan guys. Kasi dito parang nakakapag-isip-isip ka ba, nakikita mo, mapifeel mo yung ano ba, mapifeel mo yung nature. Kaya ayaw ko dito pagka madami ng damo kasi malamok. Ngayon mahangin tapos malinis na dito. So masarap na namang tambay-tambayan. Paborito namin tambayan to dito ni Lula dati nung nakakapaglakad pa yan. Kaya pa niyang pumunta dito. Dito kami yan natambay. Pagka dilat ng umaga dito kami nag-almusal, nagkakape. Kasi ang ganda. Pero ngayon kasi si Lula ay hindi na yan nakakatagal na mag-upo sa wheelchair. Sumasakit na yung kanyang balakang dahil matanda na. So ako na lang yung nakakapunta dito. Kaya nililinis ko lang siya kasi paborito ko talagang tambayan dito dahil nature ba. Peaceful kumbaga. Napaka-peaceful. Ay, nako, enjoy. Dito kasi, day, pag nagdidilig ka, day, kailangan basain mo talaga yung lupa, day. Dahil, pag hindi mo yan basain, hangin lang yan at bukas ng umaga, tuyo na yan. Kaya kailangan basain mo talaga yung lupa niya hanggang sa ma-absorb, hanggang doon sa ilalim. Kaya, makadalawa, 3 balik ako niyan pag magdidilig ako. So mag-spend talaga ako ng mga 30 minutes no dito sa pagdidilig lang. Kasi hindi pwede na hindi basa. Hanggang ilalim kasi maano yan, yung basa yung ibabaw kasi ito yung lupa na maano ba yun sa palayan. Kailangan ng maraming tubig. Kaya ito babasain na natin para bukas pag binungkal natin ay malambot. Lambot na siya.
Kasi mahahanginan yan. Tuyo na yan. Bukas ng umaga, tuyo na yan. So, mayroon na naman tayo nakita, no, na snail. Ayun, no. May natira pa pala. Etong ano na to, parang saging-saging na yan. Ilipat ko yan doon. Gawin ko yung harang doon para hindi na sila magpatawid-tawid dyan. Kasi daan-daanan man nila yan dyan. Tapos titigas yung ano. Kakadaan nila ng kakadaan. Titigas yung lupa. Hirap kaya bungkalin. Masakit sa kamay. Kaya kailangan ko siyang anuhin. So, ganyan tayo magdilig ng ating halaman. Kailangan talaga ng mahabang panahon at tiyaga. Hindi bali, ang ating mga kamuti tops isang buwan pa, makaka-harvest na tayo. Diba? Proud. Sobrang saya ko na makakatikim na naman ako ng preskong kamuti tops. Kasi yung aking kamuti tops doon, natabunan na ng mga damo. Ngayon, yung mga tira-tira sa akin ng mga uod, puro dahon na, pahak-pahak na ba? Mga dahon na pinagkainan. So, tingnan mo, no? Taglit lang, tuyo na kaagad. So, ganyan. Kaya dapat twice o thrice natin siyang diligan para hindi siya kailangan maka-absorb yung tubig doon hanggang doon sa ilalim. Kasi, pagka dilig lang na mabilis, hanggang ibabaw lang yan siya, Jai. Hindi yan tatago sa ilalim yung tubig niya. So, dito tayo banda at against the light na naman tayo. Hindi nakikita, no? So, madaming tubig. Kung titignan natin siya, siya'y basang-basa. Pero subukan mo yan bungkalin, Dai. Ibabaw lang yung tubig niya. Sa ilalim yan, wala pa. Kaya, ulit-ulit, paulit-ulit. Ganun. Ganun yung ating paulit-ulit mo siya hanggang sa mabasa siya, ma-absorb. Kasi pag lumambot ng ibabaw, so next layer, parang ganun ba? Ay, nako, Enday. Minsan nangangalay din kaya ako kakadilig. So, ngayon, lilipat naman tayo doon sa harap. Kasi okay na yan. Doon tayo sa harap naman. Yung mga tanim natin doon sa harap. Yun naman ang ating didiligan. At dadalhin ko kayo doon para makita nyo rin yung ating mga tanim doon. So, ito yung budiga, no? Dadaanan natin. And, ayan na yung ating hinarvest na dahon. So, we're here. We're here. Dito tayo. Didilig tayo dito. Ay, ang aking for pa to siya, Zai? For transfer. For transfer kung baga. So, ito yung ating daily life na ginagawa dito sa buhay Taiwan. So, ganyan lang. Daily life natin yan, ha? Ang pagdidilig. Ito yung aking tingnan mo yan. Ang aking mga snake plant. So, dalawang variety lang tong snake plant ko dito. Yan yung una. Ito yung pangalawa, Itong pangalawa yung gusto ko. Kaya lang malalaki kasi ito masyado. Pero, ganda kasi may yellow. Mahilig kasi ako sa yellow ba. May yellow. Ninilaw. So, ayun. Ang aking mga halaman. Ganyan lang yung ating buhay dito sa Taiwan. Sa umaga, busy kay Lula. Pagdating ng hapon, busy tayo sa garden at sa mga kung ano-ano pa sa halaman natin. Tayo nagbubukid kung baga. Halaman. So, pawala lang naman ko ng stress, guys. Ang lipas oras ba? Ito lang naman kasi hindi naman ako nagde-day off, nagagagala. So, wala tayong gala, wala tayong ibang extension ng buhay natin. Dito na lang tayo, di ba? So, ganyan lang, no? Ang ating buhay. At mamaya magtatapon tayo ng basura dahil schedule natin ang tapon ng basura ngayon. So, dito sa Taiwan, ang schedule ng tapon ng basura is dito sa amin, dito sa lugar namin, sa Pantaw. Pantaw daw pangalan ng lugar namin, sabi ni Lola. So, schedule namin dito is Tuesday, Thursday, and Saturday. So, ang bilis ng araw, guys.
Parang kailan lang Sabado, tapos ngayon, oh, Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, so Biyernes na naman, oh, 'di ba? Bilis lang. Saglit ng panahon, oy. Mag-uugos na naman. Dagdagan na naman yung edad natin ito. Malapit na tayong mag-birthday ulit sa September. So, hindi lang natin namamalayan, no? Yung buhay, ganun kabilis. Alam nyo guys, yung aking alugbate dito ay parang nausog. Tingnan nyo yan. Para siyang nausog. Siguro dahil sa init ba, kasi mahilig man to sa mga malalamig na lugar eh. Pero okay lang yan. Mataba pa rin naman siya. Nakakagulay pa rin naman tayo. Nagbibigay pa rin siya ng talbos. So, ganun lang, no? Tanim lang tayo ng magtanim. Marami naman na tayong alugbate. Kaya okay lang yan. Kung pagod na siya, kumbaga, pagod na siya sa pagbibigay sa atin palagi ng ano, pahingahin din naman natin. Saka diligan natin tong ating nag-iisang, ang ating unique ihang kalabasa. Yes, guys, kalabasa natin yan. So, diligan lang natin kahit konti. Kasi, nainitan man yan siya dyan. Ayan. Diligan lang natin para, ano, dito naman tayo sa ating katsilihan. Ang aking sili, nangungulong toy na. Ay, naku, kang sili ka. Ano na nangyayari sa iyo? Hindi ko alam itong aking ano kung mabubuhay ito, guys. Parang namumroblema ako sa aking durian. Okay lang din kung ayaw niyang mabuhay. Wala tayong magawa. Diba? Ika nga pag ayaw, ay di, wag nating ipagpipilitan. Ay. So, ito yung second batch. Ito yung second batch ng alugbati natin. Ito yung ating kutsay. So, ayan. The kutsay tay. So, payatot na siya, no? Kailangan na siyang ilipat doon sa garden. So, ilipat natin yan doon dahil mas malawak na doon. Lipat na natin. At saka ang ating avocado ay kailangan na itong ilagay doon. Kaya, hindi pa man natin nagawa, no? Ka-ready na yung mga dapat itanim. Yan. Ganyan kahiktik yung schedule natin, day. Sobra. Hindi magkasya sa isang araw natin na ano, no? Schedule natin sa isang araw. Naglalaan talaga ako ng 1 oras para sa garden lang. 1 hour. Tuwing hapon yan. Alas 4, alas 5, ganyan. Or di kaya alas 3, alas 4. Depende sa kung saang anong oras tayo medyo nakakaluwag. So, tapos nito, tapon tayo ng basura at medyo marami-rami na yung ating basura ngayon. So, ganun lang yung ating buhay. Daily life being a wailaw. Parang feeling ko lang naman nasa Pilipinas lang ako. Hindi ko iniisip na nasa Taiwan ako. Yun nga lang. Nafe-feel mo lang na nasa abroad ka dahil ang hirap umuwi. Hindi ka nakaka-uwi, nakakabisita sa pamilya mo ng ganun-ganon. So, kailangan magpaalam. May mga dokumento na dapat asikasuhin. So, diba? So, ganun lang. And, so far so good naman. We are blessed. Because we have a good boss and sobrang bait na alaga. Kaya thank you so much, Lord. And guys, wish you have a good day always and be safe wherever you are, whatever you do. Huwag kayong makalimot magdasal at magpasalamat sa lahat ng biyayang natanggap niyo sa araw-araw. So, tuloy lang ang buhay. Huwag panghinaan ng loob, huwag tayong sumuko, at huwag tayong makalimot magdasal at magpasalamat sa araw-araw, no? Kasi, every day is a new beginning. Yes, guys. And, kung ano yung di nyo gusto, huwag nyo gawin sa iba. So, yun lang, no? Paalam!
Magandang buhay!